Magandang umaga po. Andito naman tayo sa oras ng alas 8:41 ng umaga. At ating pag-usapan po ay yung pagpatawag ni Barbers na inanunsyo niya na ipapatawag niya mga vloggers. At sa kanya mga interview ay parang hindi malalaman o namin niya na hindi niya alam kung sino mga vloggers ipapatawag niya. Pero ang nauna na nalakuha natin na ebidensya, siya ay nagalit sa mga vloggers pagkatapos po nung siniwalat ng ibang mga vlogger na lalo na taga Northern Mindanao na mga vlogger na yung kapatid niya o siya o kung sino sa mga barbers na apelyido ay nahulihan na may droga doon sa Surigao. So, kung ako naman tanungin mo, hindi naman totoo po yun. Kumbaga, ang nangyari, mayroong nag-vlog sa ganon. So, ano ba talaga ang dapat? At papatawag ba siya? Tama ba yun? Ang tanong doon, tama ba yun? So, ito na po. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Dr. Engineer Toto Kausing, Toto Bunyog Kausing. At ito po ay sa pagpatuloy ng ating katotohanan na programa. Tanging totoo lamang po ang aking pinagbabasihan kung ano totoong pangyayari. Wala pong akong kinakampihan kung si BBM man si Duterte. Kung ang totoo ay nagpapakita ng kasiraan ni Duterte, titirahin natin si Duterte. Pag ang katotohanan ay nagpapakita na kamalian pala ni BBM, bibirahin natin si BBM. Ganun lamang po tayo. Wala tayong kinakampihan dito. Patas lamang po tayo. At kung ang kamalian din, kahit hindi politiko, bibirahin din natin. At kung kamalian, kahit nasabihin natin makakamping pa may mali o dilaw, bibirahin natin. Para ganun po tayo. Wala po tayong kinakampihan. Yan lang po ang aking ma-assure sa inyo. So, fair to truth, fair to facts. Pero pag-usapan natin ngayon, ang pinagtatanong natin, tama ba o mali si Mr. Barbers sa pagpatawag sa mga vlogger? Ang sagot ko po ay unahan ko na. Ang sagot po ay mali. Kahit pa sabihin natin na mga fake vloggers, fake mga news ang ginadala nila. Kahit sabihin pa natin na mga imbento ang lahat ng mga ginagawa sa vlogging. Kahit sabihin pa natin na nakasira kahit kanino yung vlogging. Ano po ang rason sa likod nito? Ang rason po ay isang napakagandang prinsipyo na binuo mula pa nung daang-daang taon na kalipas. Sa panahon na may mga hari pa noon at saka rina na siyang nagtatapak sa mga karapatan ng mga mamamayan. May mga tao ng mga abusado mula pa nung unang panahon na hindi natin malaman kung kailan pa yon nagsimula. Kahit sabihin mo sa panahon pa ni Jesucristo, panahon ni Muhammad. Si Muhammad po ay may tinatag na tumakbo siya sa Mecca papunta sa Medina. Yan ang beginning ng Hijrah calendar. At tumakbo siya, tinatakbuhan niya yung mga Arabo o yung mga iba na hindi naniniwala sa kanya na gusto siyang bibirahin. Ganon din si Jesus Christ noon. Lagi siyang maraming tumitira kapwa niya Hudiyo. So kaya nga nauwi siya sa pagpapako sa krus, di ba? So iyan po ang pinag-umpisa. Hindi naman pinag-umpisa, mas na nauna pa. Kaya nga nabuo yung mga matalino na mga prinsipyo sa likod ng tinatawag sa pagpapahayag. Si Jose Rizal, nung siya nakipaglaban, laban sa mga Espanyol, ang kanyang naging tanging armas, kasama niya po si Marcelo H. del Pilar, kay si Juan Luna na pintor, at marami pang iba, yung Ilonggo na si Graciano Lopez Haida, kamag-anak ata ng mga Lopez yan. Marami po sila sa panahon na yon. Sinisikil po ang kanila. Ang gusto nila sumigaw at isisiwalat at ibulgar yung mga abuso ng Espanyol nung araw ay talagang hindi mo mapipigilan ang damdamin ng bawat tao na naapi. Iiyak ang lahat kahit sinumang tao na kapag sinaktan mo. Mapipigilan mo pa? Pwede mo bang gagawing bawal ang pag-iyak? Pwede mo bang ibilanggo ang tao dahil sa pag-iyak? So magandang umaga po, Maria Alexandra Togas na aking anak. At makinig po kayo kasi ito pong pundasyon ng mga the greatest freedoms in the history of the world, in the history of humanity. Kaya nga nabuo po ito sa mga
bansa na malaya o demokrasya ang pangunahin sa mga prinsipyo na nagiging isang pundasyon para maitayo ang bansa ay ang tinatawag na freedom of expression. Magkasama lagi, freedom of speech, tsaka freedom of the press. So, may kasama pa yan. Freedom peaceably to assemble. Ibig sabihin, magrarally. Freedom yan. At freedom to petition the government to redress their freedom, to redress their grievances. So, yan po, matatagpuan po sa Section 4, Article 3 ng Bill of Rights ng ating Constitution na nagsasabi, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, or of the press, or the right peaceably to assemble and to petition the government to redress their grievance. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng gumawa ng batas. Sabi nga, no law shall be passed. Hindi pwede gumawa ng batas para i-regulate o isikilin ang kalayaan ng papahayag, expression. Kalayaan ng pagsasalita, yun ang freedom of speech. At kalayaan ng paglilimbag, yun pong freedom ng pagpapublish, paglilimbag. At saka the right peaceably to assemble, yung pagrarally, basta hindi man lang kayo nagrariot. Then the right to petition the government to redress a grievance. So anybody can just write. So with that, I suppose that the court must also know that any client can write the judge. Kagaya dyan sa, hindi ko naman sinasabi, dyan sa Butuan, sumulat lang isang nakalalaman ko, yung isang may kaso, sumulat sa judge, nagalit ang judge, pina-explain na naman siya at pinasampahan ang kaso ng contempt proceedings. So, yan po ang nangyayari. So, anyway, at yan po ang kahalagahan ng freedom. So, ang freedom po ang namamayani sa isang vlogger. Ang vlogger po ay hindi naiiba sa mga newsman, sa mga newspapers, sa mga journalist, sa mga news gatherers, saka i-report kung ano nangyari. May mga vlogger naman na nagre-report lamang kung ano nangyari. At may mga vlogger din na nag-criticize kagaya ko. Nagbibigay ng kuro-kuro, ng opinion, nakabase sa mga bagay-bagay na pangyayari o mga detalye na pinaniwalaan ko na tama. Okay? Ganun po ang sistema ng vlogging. So, hindi natin maiwasan sa pagbabloging ay marami po ang nagagalit kung natatamaan sila. Kaya nga dapat ang batas dito, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. So, pag sinabi ng batas, ng konstitusyon, pinakamataas na batas sa Pilipinas, na bawal gumawa ng batas para bawalan ang pagpapahayag, pagsasalita, paglilimbag o pagpapublish, pag-rally, pagsulat sa gobyerno kung ikaw may reklamo, ay bawal po ang gumawa ng batas para bawalan yun o para i-regulate yun. So, ganun po ang kaisipan sa likod niyan. Kahit na sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights na batas sa pangmundo ay nagsasabi ito that all countries are required to respect freedom of expression of their citizens. Ganun po yun. Although marami mga bansa ang hindi sumunod, kagaya ng China, kagaya ng ibang mga komunista na mga bansa. Pero sa mga bansa na mga demokrasya, kagaya sa Amerika, pinakamatindi yan. Sa United Kingdom, matindi rin yan sumunod sa mga freedom of expression. Ang Canada, ang New Zealand, ang Australia, matindi sumunod sa mga freedom of expression yan. So, ibig sabihin, bakit ano bang meron sa freedom of expression? Marami pong mga dahilan pero iisa lamang po ang tinutukoy niyan. Tangi lamang po sa pagpapahayag ng kahit sino man ang tanging paraan para manatili ang isang bansa o isang komunidad. Sinasabi nga niyan sa ating konstitusyon at ano ba ang kanyang pakay niyan. Nakikita nyo dito ngayon sa isang ponensya o yung pagsusulat ni Justice George A. Malcolm na siyang isa sa mga justices
na Amerikano noon sa Philippine Supreme Court. At siya po ang nagtayo ng University of the Philippines College of Law. At sinabi niya sa decision na US o United States versus Felipe Bustos Jr. Ang kaso pong yan, si Felipe Bustos Jr. ay sumulat po siya sa Malacanang at sinumbong niya yung judge sa Pampanga. At dahil doon, nalaman at maraming ibang nakakalam, nagiging open letter. Kaya nagreklamo yung judge na yun sa Pampanga. At siyempre kasamang judge ang naglitis, sinintensyahan si Felipe Bustos Jr. So matapos sa sentensyahan, siya ay dumirekta na umapila sa Supreme Court. At itong naging desisyon ng Supreme Court, binasura yung sasabi na siya guilty. Inabsuelto siya ng Supreme Court. At ang katwiran ng Supreme Court ay hindi karapatan ng kahit sinong mamamayan ang mamumuna, magkikriticize sa kahit sino. Kaya mga vloggers ay yun na po ngayon yung mga dati, kahit hindi nga newspaper man, kahit sinong tao, kahit hindi vlogger, may karapatan mamumuna. So dahil dyan ay hindi po pwede saklaban. So ang sinabi po ni Judge Justice Malcolm na pinakaisang linya which says it all, sabi niya, the interest of the society and the maintenance of good government. Kailangan ng mabuting pamahalaan na ma-maintain. Demand full discussion of public affairs. Sabi. So, ibig sabihin, ang full discussion kasama dyan sa pamumuna, kasama dyan sa pagrereklamo. Siyempre, pag nagreklamo, dapat ang problema naman na ganun ay aksyonan ng gobyerno. Paano mawawala ang reklamo? And it is only as a matter of fact, as a matter of truth, as a matter of attitude ng human being. Kapag pinuna ka, saka palang magiging aware. Di ba? Ako marami akong beses nakalimutan kung dapat ko gawin, pero pinupuna ako. With that, I recall and I remember and I do it right. So, ganun po ang kaisipan sa likod niyan. Kaya sa ulitin ko lang, sinabi ni Justice Malcolm, in the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Public officials must not be onion-skinned if criticized on the performance of their conduct. Ganun ang dinugtong niya sinabi. Pagkatapos sabi niya, the balm of conscience will anyway soothe any pain on the individuals if any criticism that are thrown against them are not true. So, kung may konsensya ka, baliwala sa iyo yan. Next, rising superior to any officials of the land, including the President of the Philippines, the Vice President, the senators, the congressmen, and all other officials, is the interest of the state. And it is the interest of the state that no official will commit acts of abscesses and abuses. Kaya, sabi niya, state is higher than the president. State is higher than the vice president. The state is higher than any senator. The state is higher than any congressman and any official of the land. So that because it is the interest to maintain the state, so it is the one that is being served by freedom of expression. So, ibig sabihin, tinitingala na yan mula pa nung unang panahon hanggang ngayon na ang state ay dapat ma-maintain. And the only way para ma-maintain mong state ay kailangan hahayaan mo ang mga tao na magpalabas ng kanilang damdamin. At sa pagpalabas ng kanilang damdamin, base po sa kanilang nakikita na pangyayari. At yan lamang po ang paraan para yung mga naging mga abusado na mga opisyal ng bayan ay mache-check at magising sila, parang sinampal sila, ay oo nga, mali pala ako. Ganun po yun ang pakay ng freedom of the press, freedom of expression, and freedom of speech. So ngayon, inangkat pa yan. Hindi lang yung freedom of expression, ginamit pa, inextend pa yan
Saan ba kayo mag-express? Sa dyaryo ba? Sa ngayon, modern na tayo. Meron na tayong YouTube, meron na tayong Facebook. Binitbit pa yan patungkol doon sa rally-rally. Kaya sinabi din, dinugtong dyan, pagkatapos ng the state shall not, no law shall be passed. Walang batas na maring may pasa, abridging the freedom of expression, of speech, or of the press. Or the right peaceably to assemble and to petition the government to redress the grievances. Ganon po yun. Walang batas na maaaring may pasa para bawal. Kaya Mr. Barbers, kasapi na po dyan ang vlogger. Sa batas, na huling batas, na sinakop ng Soto Law, amended, in fairness to Bong Revilla, siya ang nag-author ng batas na yan na sinama na ang mga vlogger sa protection. Kaya, because of that, Mr. Barbers, let you be reminded by the power of the press that you must not coerce or call vloggers to any hearing. Tapos magtatanong ka, bakit mo sinulat na may mga barbers na nahuli doon sa drugs doon sa Surigao? Hindi sumagot. Halimbawa, iyan, halimbawa sinabihan, iyon ang pinagkukunan ko ng balita. Iyan sinabi sa akin. O sinungaling yan? Sabi ni Barbers. Siyempre, ipon yun na yun. Nagagalit na siya ngayon. O so ngayon, dahil, sino ba yung source na pinanggalingan yan? Di pre, i-invoke din ng vlogger na yung Republic Act 53 na hindi sila pwede mapersa o mapilit na sasabihin kung kanino nila kinuha ang balita. So, magagalit ngayon si vlogger. Ikulong yan. I set him in contempt. Ganun ang gagawin na contempt. So, please, Mr. Barbers, please be educated. Ang taong edukado lamang ang siyang nakakaintindi kung bakit hindi kayo dapat magalit sa mga vlogger. Hindi kayo dapat magagalit sa mga taong namumuna sa inyo. Bagkus, gamitin nyo yan, yung pagpupuna sa inyo kahit masakit man, na isang reminder na dapat pagandahin nyo ang inyong serbisyo. Better yet, you cannot use the power of Congress to make law na sisikilin mo ang karapatan ng kahit sinong vlogger, kahit sinong komentarista. Bawal po yun. Ngayon, ang question mo is, nagpapay ng fake news, Mr. Barbers. May batas naman po, nakakasuhan mo sila. Kasuhan mo na lang sila. Hindi na ipatawag mo sa quadcom, tapos ipakulong mo. Para kang judge and accuser at the same time. Di ba? Imbis na kasuhan mo sila kung talaga may reklamo ka, that's it. Hindi yung patawag mo, ikukulong mo dyan sa Quadcom dahil hindi mo gusto yung sagot nila. Gano'n naman talaga nangyayari sa inyo sa Quadcom eh. Kagaya ng pinakahuli, napupuna ko lang. Nag-execute ito ng affidavit si Grijaldo, Colonel Grijaldo. At sa kanyang affidavit na binasa sa Senate hearing, ay sinabi niya na pinilit siya ni Congressman Atras Abante tsaka ni Congressman Dan Fernandez na aminin na mayroong reward system sa war on drugs. Yan ang sinabi niya sa kanyang affidavit. Ngayon, nung tinawag niyo na, nandun siya, ang sinabi nung tinanong siya, you executed the affidavit, tanong ni Romeo Acop sa kanya. Si Romeo Acop, by the way, pumirma din yan sa blanco na bicameral conference committee report. So, Mr. Blanco din yan. So, sabi niya, ginawa mo ba ito? Sabi niya, yes, I did that. Tapos, sabi niya, ito ba lahat yung ginawa mo? I stand by to that statement. Sinabi niya, pinangangatawanan ko po yan. Tapos, natatanong, totoo ba yung sinabi mo ganin? Kumbaga, nagdoble na. May general statement na sinabi, tinanong nyo si Grijaldo at sinabi ni Grijaldo, well, pangangatawanan ko lahat ng sinabi ko dyan. Tapos tatanungin mo piraso-piraso kada paragraph, totoo ba ito na ikaw ay kinausap ni Dan Fernandez at saka ni Congressman Atras Abante? Na ando na ngayon, sinulat na nga, sinabi na pangangatawanan niya. Tapos nung sinabi niya, ang rason naman ngayon ni Kuan, sagot naman ni Grijaldo, I stand by to what I stated in the affidavit at I invoke my right against self-incrimination.
Akalain mo, kinontempt nyo naman. Di ba the same lang yan? Pareho lang yan pag sinabi niya na I stand by sa aking ginawang affidavit. Pareho lang yan sa tanong ninyo na ang sagot ay, ang sinagot nga lang niya, I invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong nyo, totoo ba itong binanggit mo sa affidavit na to? Ang ginawa nyo lang, kada affidavit, kada piraso, kada parte, binasa nyo isa-isa at tinanong, ayaw nyo sumagot kasi unang-una, nakasagot na siya ng para sa lahat. I stand by to my statements written there and executed by me in the affidavit that I read before the Senate. So anong masama dyan? So ngayon, ibig sabihin, kinulong nyo pa siya nang dahil ganun hindi siya sasagot at dahil sa sinabi niya, I invoke my right against self-incrimination. Tinanong siya, totoo ba ito? Hindi. Sinabi na nga standby eh. Tapos tanongin mo pa, totoo ba ito? Hindi. Imbis naman, kung ako naman kay Grijaldo, sinagot, I stand by that. Ganun lang. I stand firm to that statement. Pero kaya nga lang, sinabi niya, I invoke my right against self-incrimination. Ngayon, kinulong niyo siya. Kinulong niyo siya doon sa kulungan. Si Paduano, nagpapakulong sa kanya doon sa city jail. Tama ba yung ginawa niyo? With due respect, mali po kayo. The same thing said in another way. Sinabi niya, I stand by my affidavit. Tapos tanongin niyo isa-isa sa affidavit. Sinabi, ang sagot niya lang ay, I invoke my right against self-incrimination. Ipakulong niyo na dahil ganon. Asan ang inyong talino kung matalino kayo? At kung lohika kayo, kung hindi kayo galit sa tao, dapat hindi niyo ginagamit. The excessive use of your power will destroy you. It will rust you out. Kakalawangin kayo. Diyan. Mali po talaga ang papakulong nyo dahil sumagot lang siya ng I invoke my right against self-incrimination. Tapos nagsalita pa sa interview ito si Mr. Barbers. Sabi niya, ay sagot na kasi nasagot eh. Wala pa naman siya kaso. Bakit? Mr. Barbers, yung hinuhuli ba ng pulis na isang tao, tinututukan ng baril. Tapos ikaw po ay aking inaaristo. Tagalogin ko na lang ha. Ikaw ay aking inaaristo. At may karapatan ka manahimik. May karapatan kang magkaroon ng abogado. At kung hindi mo kaya, ang pamahalaan ay magbibigay sa iyo. Di ba? The right to remain silent, andun pa lang. Inaaristo pa lang, wala pa namang kaso yun. Pag inaaristo ka pa lang, wala ka pang kaso. So meron din ito nag-argumento, siguro abogado yun. Paano may affidavit na siya eh? Ang sagot ko, bakit mo patanungin pira-piraso sa affidavit na sinabi na nga niya na mini-maintain niya na totoo yung aking affidavit? I stand by my affidavit. Ganun ba ang gagawin mo, Mr. Barbers, pagpatawag mo lahat ng vloggers? Let you be reminded, kapag may dumating, halimbawa, na mga, sa akin lang, kung may dumating na sabi na galing sa inyo, at kung nakalagay dyan, siyempre, ginagawa nyo, nagkakaroon ng chilling effect. Nagkaroon ng tinatawag na prior restraint. Bawal po ang prior restraint sa freedom of expression. Pagka ganun, dudurog na kaagad ako sa Supreme Court. Hindi pa ako pumupunta doon. Pagtanggap ko mismo, dudulog na kaagad ako sa Supreme Court. Di ba? So, ipapatigil ko kayo, ipapastop ko kayo. Tapos kung file na ako sa Supreme Court at pupunta rin ako, magiging matalima rin ako sa inyong patawag, pupunta ako at sasabihin ko, ito na po kaso ko sa Supreme Court. Please, do not compel me to speak because the issue is already in the hands of the Supreme Court. And I don't want to preempt what the Supreme Court would say or decide on the petition that I filed. Kaya, kung may nakikinig dito na kapwa ko vlogger, ganun po, sundin nyo ako kung anong mangyari sa inyo. Hindi ko alam kung sino ang mga vlogger na tinutukoy niya. Kasi naalala ko minsan, may nabasa ako sa vlogger na nagpalabas na yung siya o ang kapatid niya na gobernador na si Lyndon Barbers ay nahulihan kuno ang kanilang tao ng droga, ng PDEA. Baliwala sa akin yun. Hindi naman ako naniniwala ron. At syempre, yung tendency ko naman, kung totoo yun hindi, ay titignan ko, checkin ko.
Nung chinek ko na malabo, hindi ko na siya binlag. Hindi ko na sinunod. Kasi usually pag may nakita ako dyan at magandang pag-usapan, binablog ko rin. Kaya yan po ang kaisipan sa ilalim sa kanyan. Kaisipan sa freedom of expression. Sakop ng vlogging dyan. Ngayon, kung ikaw ay nagagalit sa mga vlog, mga naglalaman ng akusasyon, tapos nag-comment base sa detalye, kung ikaw ay nagagalit, let you be reminded, mga opisyal ng bayan. Kapag nagagalit po kayo, lalo pong nanggagalaiti ang mga observers, ang mga nagbabasa. Kung naggagalaiti, lalo silang nag-isip, totoo kaya ito. Kaya para hindi totoo yan, para hindi manatili sa amin, kung binabaliwala nyo yan at hindi naman pala totoo, nobody will believe in it. Mabuti lang sa umpisa, mababasa hanggang doon lang. But then, it will not ripen at hindi yan hihinog para tawaging ikaw ay maging sinungaling, ikaw ay magiging sira. Ganon po, let me assure you. Kaya, huwag nyo gamitin ang power nyo sa Quadcom, pati mga vlogger banatan nyo. Ngayon, ito naman. Kasi mga fake news Tika muna. Kung fake news, ito naman talakay natin. Halimbawa, sa tingin mo fake news. Ano ngayon ang gagawin mo? May karapatan ka naman patawag? Sagot, wala. Wala. Wala kayong karapatan gumawa ng batas. Kasi nga, ang patawag ninyo ay in aid of legislation. Kung sa Tagalog pa, nagpapatawag kasi kayo para matulungan kayo sa pagsasagawa ng batas. So ngayon, kung ang ating konstitusyon nagsasabi sa Section 4, Article 3, o Bill of Rights, ay nagsabi, no law shall be passed. Inutusan kayo, wala kayong batas na maring gawin. So wala kayong in aid of legislation. So you cannot call us. If there is no reason, you cannot make any law with regard to vlogging. Kaya, hindi mo pwede sabihin in aid of legislation. If you are not allowed to make a law by the Constitution, then you cannot use the phrase in aid of legislation para gawin mong excuse para ipatawag mo lahat ng mga tao na galit ka. Diba, Mr. Ace Barbers? Siguro naman na nakaintindihan tayo, hindi naman kita dito pinamamasama. Dire-remind lamang kita na mali po yan. And kung alam ko, kung nag-aaral ka sa College of Law, yan pong una pong malalaman mo. Kasi tinuturo sa College of Law, Constitutional Law 1 kaagad pagpasok mo dun. So, sa Constitutional Law 1, ang una dyan, mga powers of governments, different branches, yung muna pag-aralan nyo. Pagkatapos nyan, Constitutional Law 2, second semester, ay pag-aralan nyo ngayon yung mga the Bill of Rights at saka other laws. Kasi sa una pa yun, mga principles of separation of powers, mga independence of each government, of each body of the government, kagaya ng the three great bodies, the executive, the legislative, and the judiciary. Pero sa ngayon, dinugtungan yan ng mga constitutional commissions, independent bodies din. Commission on Election, Commission on Audit, Commission on Civil Service Commission. Yan may ibang commission, mga Office of the Ombudsman, ang Commission on Human Rights. Yan po. Kailangan sige, dapat nga matuto kayo muna lahat ng congressmen ng constitutional law. Dapat lecturean kayo ng constitutional law para yung pagsasagawa ninyo ng batas ay tama. Okay? Nakaintindihan ba tayo na bawal magpatawag? O sabihin mo, narinig ko yung sagot mo sa ANC na patawag ka lang para malaman lamang kung magkakaroon ng regulation. Regulation, bawal lang ang regulation Naintindihan mo ba kung bakit may KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas? At sila lamang ang nag-uusap-usap. Sila lang magbabawal sa sarili nila. Kasi bawal nga ang pamahalaan gumawa ng regulasyon. So ngayon, gusto mo mangyari, pag-isahin mga vloggers, meron bang KVP, kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas? Hindi po mangyari yan. Napatunayan ko na yan. Kani-kanyang kasi mga vlogging, may kani-kanyang ego yan. Kani-kanyang paramihan sa views. Kani-kanyang paramihan sa subscribers.
Yung mga subscribers sa iba, wala kaming panalo dyan. Kagaya kay si Banat Bay, may higit 1,000,000. Si Maharlika, nasa 400,000 na. Si Atty. Libayan, na neutral siya, hindi siya pro Duterte, hindi naman siya pro Marcos, pero nasa 500 plus ang kanyang subscribers. Si Atty. Claire Castro, na-overtikan pa nga ako, nauna pa ako sa kanya, pero nasa almost 200,000 naman ata yung kanyang subscribers. So, ngayon, ang sa akin naman is, kung sino ang nag-join sa akin, yan po ang tinitingala ko na nag-join sa akin dahil gusto ako kung gusto ang aking mga programa. Hindi po ako nang dahil ako'y pro-BBM or pro-Duterte or pro-Lenny. Kundi kung sino lang ako, kung sino lang sa aking mga binabanggit. At naniniwala kayo na hindi naman ako nagsisinungaling. Okay, balik tayo sa issue ni Barbers. Marami bang fake news? Sabi ko nga, kung magsampa ka lang ng kaso. Ngayon, pag-usapan natin ng fake news. Lalaliman natin konti diskusyon. Halimbawa, may mga fake news. Kagaya si Tulfo, Erwin Tulfo, sinintensyahan siya ng libel, 4 na kasong libel. Ang laman ng libel case niya ay nung sinulat niya si Attorney Carlos So na isang hold-upper, sabi mo hold-upper, nangungutong, extortionist. Siyempre, extortion, hold-up yan. That is an act of taking money from the other person by the use of intimidation, and that is robbery. Another form of robbery by means of violence. Another means of robbery is by the use of force upon things. Bubuksan mo ang vault, persahin mo. Yan po mga robbery. So, kung ganun, halimbawa, ang usapin, nagsisinungaling. Ang balita, dumating sa akin, ay, wag na tayo lumayo dito sa balita kay Is Barbers. Halimbawa, may kay Tulfo, ang binigay kay Tulfo na nangungutong ito si Attorney So. So, ang tanong, totoo ba yun ang detalye na binigay kay Erwin Tulfo? Nasentensyahan po si Erwin Tulfo. Ang sabi ng korte, ikaw ay sinisentensyahan o nagkasala sa libelo 4 na beses, 4 na libel. Sapagkat sa tatawag mo sa opinion, pagbigay mo ng masamang opinion na nakakasira kay Attorney So, na tinawag mo siyang extortionist, at ang binasihan mo na detalye ay hindi mo man lamang na cross-check kung totoo o hindi. Doon po siya na TKO, na technical knockout si Erwin Tulfo. Tinawag niya na extortionist si Attorney So, pero sa base sa detalye na sinabi daw sa kanya ng kanyang source, at ang detalye na binigay sa kanya ay hindi man lamang niya chinek. Yun, kaya nasentensyahan siya. Ngayon, ladies and gentlemen, si Raffy Tulfo ay kinasuhan din ni Attorney So. Ang kaso naman ng Attorney So ay in the same nature na nangagaw ng asawa si Attorney So, na manyak, na kawatan dahil may mga bagong sasakyan at mayroong bagong bahay. Tapos, natalo naman si Attorney So kay Erwin Tulfo. O bakit ang kaso inapila ni Erwin Tulfo? Nanalo siya sa huli at dinesisyonan ni Justice Marvic Leonen. At ang sabi ni Marvic Leonen, inakusahan siya ng libelo ni Attorney So, at ang sabi ni Attorney So ay hindi totoo yung binasihang detalye ng opinion na binabato sa kanya ni Raffy Tulfo. Kaya lang nagkamali si Attorney So. Bakit? Hindi niya pinatunayan na ang mga detalye na ginamit ni Raffy Tulfo ay hindi totoo. At nagkataon naman na yung detalye na ginamit ni Raffy Tulfo ay medyo mapagkatiwalaan. Medyo mapaniwalaan. Kaya absuelto siya. So iyan ang pagkakaiba ni Erwin Tulfo at saka ni Raffy Tulfo. Si Erwin Tulfo ay nasentensyahan. Si Raffy Tulfo ay nasentensyahan pero nabaliktad, naabsuelto siya pagdating sa Supreme Court.
So, yan po ang tinatawag sa vlogging. So, I hope so, intindihan nyo na kung ano ibig sabihin ng freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech, freedom peaceably to assemble, mag-rally, and freedom to petition the government to redress grievances. So, yan sana. I hope so, naintindihan nyo lahat kung bakit hindi pwede magpatawag si Barbers ng kahit sinong vlogger. Ang pagkaintindi ko, mga vlogger sa na Duterte, patawag niya sila ni Banat Bay, sila ni Boss Dada, sila ni yung Banateros Brothers. Si Maharlika sa Amerika naman, hindi mo papapuntahin dito. Marami pa ibang vloggers na bumabanat sa laban sa kanya. Okay? Yan lamang po. I hope so, naintindihan ninyo kung ano po ang ibig kong sabihin. Wala naman akong kinakampihan. I hope so. Tatawagan ako ni Congressman Barbers at I have nothing against him. In fact, natutuwa ako sa kanyang zeal. Ibig sabihin zeal, yung kanyang passion to do his job. Kaya nga lang, may excesses o may excesses. Okay? So, kay Datu Ali Haidar Hanak, pangalan ko kasi napanood ko sa BBM Vlogger, nagsali sila bilang state witness si Chris Olo at Mike Cervera. Yun lang, usap-usapan pero hindi fake news. Huwag ka mag-alala, Datu Ali. Don't worry. You have nothing to be afraid of. Kung napakinggan mo, ulit-ulitin mo, pakinggan mo ulit yung sinabi ko, yan pong depensa mo. So, ATC Junior, Danny Santos, mukhang dilat ang iyong mga mata, pero wala kang makikita. Ganun ba? Balikan sa simula ako mag-upisa. Kasi alam ko naman, hindi na nga ako magagalit kasi karapatan nyo rin na ako'y babibirahin o ibubuli nyo ako dito. Karapatan nyo yan, hindi po ako magagalit. Siyempre, karapatan ko rin na magsalita, mag-comment sa inyong pagbubuli sa akin. Marami dyan. So si Monica Similia Santero, hello po. Yes, hello din. Frederick Iloro, good morning, Idol. Attorney Toto Housing for Senator 2025. The best at mabuhay po kayo. Tapos si Maria Alexandra Tugas, ang aking anak, no? Mang-uulam, hindi mangkukulam, mang-uulam. Sir, lahat naman ng sample na pinatay dahil nagsasalita. Okay? Alvin Ibasco, Bagyo. Magandang umaga po. Tapos si Maria Francesca Lauriana Marbella. Good morning, Cheska. Dato Ali Haidar Kaanak. Idol dito sa lugar namin, dyan sa Barm, Cotabato at Maguindanao, mga DDS supporter kasi ayaw nila na ni PBBM puro bulag sa katotohanan, pero tayo BBM kasi hindi kalaban sa Diyos. Idol. Sige. Salamat. Miadakal, Miracle, salamat, Dato Ali. So, Dato Ali Haidar Hanok, Justice for the Barm Victim Against Corrupt Officials. Ang dami mga biktima ng mga Maguindanao at saka Maranao na mga tao dyan. Biktima rin ng kanilang mga politiko. So, RC Abad, marhay na aga sa mga Bicolano. Tapos, Evi Sanchez, morning po, Dito Ali Haidar. Kaya kayo, mga taga-Barm, gising po kayo sa katotohanan. Kayo matatakot na mababanta sa buhay, magsumbo kayo kay PBM kung hindi maganda at ng kalakaran dyan sa lungsod. Dito Ali Haidar, new subscriber. Salamat. Joseph Nesterni Valdez. Bernie Tuala, good morning. Mila Anino, good morning. Isinusuka na si BBM at Tambaluslos, Romualdez sa PBM, sa Barm, ganun ba? Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Tapos si Eddie Calalo, ayusin mo ang kandidatura mo kapag nanalo ka nang makita ang galing at talino kapag nakaupo. Ay titingnan natin kung mayroon akong pag-asa. Nasa Supreme Court ang pag-asa.
Mamerto Lawrence, hindi na naman yun ang pakay sa pagpatawag sa Quadcom. Ang pakay nila ay yung magpapakalat. Ganon din pinaliwanag ko na pag sinabing fake news, sino ba ang may karapatan magsabi na fake ang balita? All the while, totoo naman pala. Di ba? Yan ang ibig puntos ko doon. Kaya wala tayong, kung may reklamo siya, di magsampa siya ng reklamo sa piskal, sa pulis o sa NBI. Ganon lang ako kasimple. Hindi mo na ipatawag. Reggie Piago Felipe, good morning Dr. Toto. Sinira ni Barbers ang dignity ng mga family barbers. Ganun ba? J.K. Amantillo, okay lang sa akin para malaman ang mga bayang vloggers. Kahit vlog bayaran sila o hindi, wala tayong karapatan yan. Kung may ebidensya ka na bayaran, di isiwalat, i-vlog mo rin sila na mayroon kang ebidensya na tumanggap sila ng bayad. So, Melchor Habalde, kung below the belt naman, causing paninirang puri na ang vlogging, hindi mo maiwasan niya masisira ang puri sa tingin mo. Kaya yan ang karapatan, yan ang kagandahan ng tinatawag na freedom of the press, freedom of expression, and freedom of the speech. Wala naman po nagbabawal sa iyo na gumanti. Libre naman gumamit ng Facebook. Bakit hindi mo gamitin pang-kontra sa mga vlog laban sa iyo? Ganun lang po kasimple yan. Danny Santos, Dr. Taos Kausing, kung pwede lang wag mong kalabanin ang Quadcom dahil wala naman silang ginagawang, marami silang masama ginagawa, pinupuna ko lang po sila. Danny Santos, marami silang mga ginagawa mali, kagaya ng ikukulong mo, nagsasabi ka lang may right to invoke may against self-incrimination, nagsasabi naman na I stand firm by my affidavit, hindi mo na dapat ulit-ulitin ang tanong, totoo ba ito? Stand firm na nga eh. Diba? Ganun lang kasimple. So, Mamerto Lawrence, sinira kasi ni Digong ang batas. Kaya kailangan natin ang tulong ng ICC. Ibang usapin naman yun. Let him rot there in ICC at kumalabas ng warrant of arrest. Ganun na po kasimple. Hindi naman ako kumakampi kay Digong. In fact, sa katotohanan, mas naniwala po ako sa akusasyon laban sa kanya. Sabi ni Haha, wag daw kalabanin ang Quadcom. Mali na nga pinaggagawa. O yan. ATC Junior, Danny Santos, mukhang dilat ang inyong mga mata pero wala kang makikita. Bukas ang iyong tainga pero wala kang naririnig. Mga patalinhaga ng mga salita. Dato Ali Haidar Hanok, pangalan ko kasi napanood ko sa BBM Vlogger. Nagsali sila bilang state witness si Chris Olo at Mike Cervera. Yun lang, usap-usapan pero hindi fake news. Ganun ba? Si FLM nabigyan ng TRO. Yes, nabigyan ng TRO. Pepper Mamsi, magandang umaga po. Tapos ikaw, ang hindi impeach Garcia. O yan, titingnan natin. Army Calnera, good morning po. Watching from Dait. Do it? Dait o do it? Lagi na sila nanonood kahit hindi live. Okay, salamat po, Ami. Eddie Fulgencia, good morning. Good evening, Engineer Dr. Toto. Watching from Maryland. Kayo pala, good evening sa Maryland, USA pala siya. Cesario Angkong. Good morning po, Engineer Toto. Jobs Juice. Si Putin, katotohanan. Yun naman talaga. D, apostrophe akan. Tawag dito. D, tapos exclamation point. Danny Santos, bakit hindi pinagalitan ng Quadcom si Trillanes kung pinatunayan ng AMLAC na fake news si Trillanes? Okay, wala pa tayong in fairness sa mga Trillanes, wala pang nangyayari doon. Hindi pa natin masabi kung fake news yes o hindi. Good morning po, Attorney General Toto. Dr. Toto Kausing, watching from Montreal, Canada. Salamat po. D plus yung Congress ang nagde-decide kung nagsinungaling daw. Hindi pwede, wala po karapatan ang Kongreso na magsabi kung sino sinungaling. So, Bobby Cortez, good morning po, Senator Toto. Jupiter Pluto, bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Yan. Pwede ba makulong yung mga abusado sa Quadcom? Pwede, kakasuhan natin kung ano may ebidensya tayo. Dato Ali Haidar Hanok,
relax lang tayo dahil idol para hindi stress. Salamat. O sige, okay, Calixto Almonte. Bakit takot si Edgardo Manalo sa isiniwalat ni Labrador? Ganun ba? Engineer Toto, ba ang aligasyon ni Labrador na pinatungan siya ng 3M ni Manalo? Ganun ba? O Divine Grace. Good morning. Hindi, Divine Grace. Kamag-anak ni Barbers ng Surigao, sinusuko na siya. Hindi na mananalo yun. Ganun ba? Si Kabuyog, John Kabinbin. Good morning, Dr. Toto. Kasing tuloy lang ang laban sa katotohanan. Wala na, nasiraan na mismo sila ng sumira sa kanilang sarili. O yun nga. Teresita sa Palaran. Tapos si Putin, maraming salamat Dr. Kasing for educating us about the law. Ward Bisdak, fake news. Talaga si Trillanes. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang umaga. At sa mga barm, Gapipita sa inyo langon. Sa mga pakat, pagari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga Kristiyano, I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus said. Those who dwell in the house of the Lord shall live forever in the shadows of the Most High. Ayan. Mabigyan ka ng protection. Paborito po na some verse ni Joby Espinido, yung kernel na pulis, na isang magiting na pulis na nagritero na. So hanggang dyan lang tayo, no? Naimbag na bigat sa mga kapsat ko, maya-paabak sa mga kabalen, at tandaan natin, magbuto tayo ng bago. Huwag natin ibuto yung mga luma. Kung gusto niyo pagbabago, panay bago na po. At saka na lang kung magbibigay kung sino ang mga senatorial candidate na ating suportahan. So, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Robert Ace Barbers!